Yang mga yan, mga senador na yan, ang mga incumbent, iisipin nila, yung 3 years from now, 2028, tatakbo sila. At yung mga nanalo naman, hindi sila maaaring tumalikod dun sa paniniwala ng taong bayan na bumoto sa kanila na sila yung mga pro-indict. At lahat ng yan, tinitingnan nila ang pulso ng bayan. Kasi magkakaroon na ng survey yan. Pag nakita nila na kontrang-kontra ang majority na i-impeach si Inday Sara, maniwala ka, magbabalik tayo yan. Walang boboto ng impeachment dyan labang si Inday Sara. Regardless of party affiliation. Maliban na lang kung talagang panatiko kang kontra. Na nabulag ka. Ang sorpresa, Jay, na hindi inaasahan ng marami, ay yung pagpasok ni Bam Aquino at ni Pangilinan. Gulat sila kasi sa mga survey, malayo sila. Pero gaya ng sinabi ko na sa programang ito, ang siguradong mananalo dyan, yung number one, yung mga dati nang kilala. May pangalan, yung may name recall. At si Bam Aquino at sa Pangilinan, dati na mga senador yan. Kilalang-kilala na ng mga elektorado yan. Kaya hindi na rin ako nagtaka na pumasok sila kahit na sila yung mga dilaw. Kasi tanda mo yung mga botante lalong-lalo pa lumalabas. Parang sinasabi nila na yung mga millennials saka Gen Z, yung mga 18 to 24 years old na Gen Z, at yung 25 to 40 something na mga millennials, yun daw ang bumubuo ng maraming botante. And these people, sila yung mga nakapag-aral. Sila yung mga edukado. Kaya makikita mo, meron na silang discernment, meron silang tools, may sangkap sila upang pag-aralan nila kung sino. Mga nagbabasa yan, nakikinig yan, nanonood yan. Kaya ang mga panukata niya mataas na, mahihirapan ka dyan. Kaya pipiliin nila. Kung titingnan mo, habang totoo ng mga dilaw ito, si Bam, saka si Pangilinan, kasi ang nangyari kasi sa mga dilaw, kahit na mahusay, iba sa kanila, nagiging bigot sila. Bigot ba? Ibig sabihin, parang ang pananaw nila sa mga sarili nila, sila lang ang malinis, sila lang ang magagaling. Yan ang mga bigot Pero, itong mga Gen Z at saka mga millennials, pag pinili mo naman, ilalagay mo si Bam Aquino saka si Pangilinan, ikukumpara mo naman dun sa mga bago na gustong tumakbo. Tapos maririnig nila, yung mga, hindi lang maririnig kasi nga may mga edukado mga yan Alam nila na mayroong mga tumatakbo dyan, na mga bago, mga bagong salta na naupo, kapangyarihan, pero masasama ang mga reputasyon. Ayaw nila yon. Ayaw din nila dun sa mga kaliwa, mga komunista. Ayaw din nila sa administrasyon. Ayaw sa administrasyon, ayaw naman dun sa oposisyon na para sa kanila hindi karapat-dapat. O kaya, pumasok yung Bam Aquino saka si Pangilinan. Yun ang sorpresa. Pero ako hindi ako nagtaka dahil nga din sa Gen Z at millennials na di umano, bumubuo ng 56%. Napakalaki ng 56%. At mga edukado yan. Ngayon, sino bang number 3? Bato. Ay, hindi na ako nagtataka diyan kay De La Rosa. Sapagkat yung pagka-aresto ni Presidente Duterte, malaking nagawang tulong sa kanya yun. Sapagkat yung mga ordinaryong botante, yun talagang maka-Duterte yun. At sapagkat siya ay kasama sa lado ng grupo ng Duterte, lumakas siya.
lumakas. Kahit na ang ibang pananaw ng mga iba, mahina ang kanyang performance doon sa mga Senate investigation. Nadala siya doon. Kaya ang laki. Kaya tingnan mo, pati yung mga supposed to be mahihinang pangalan, hindi kilala ang organisasyon, ang iba nga, masama pa ang reputasyon, nadala rin sila sa agos ng galit, protesta sa administrasyon. At nag-straight voting nga sila. Pikit mata, ha? Kahit na alam nilang hindi karapat-dapat, binoto pa rin nila. Kaya makikita mo, yung mga nasa grupo ng Duterte, ang maganda ang performance kahit na hindi nanalo, tumaas sa mga bilang. Iyon ang silakbo ng galit sa administrasyon. But not enough. Kasi nga, pagdating kasi sa pipiliin mo na, yung gaya ng Gen Z, gaya ng millennials na yan, 56% of the voting population. Kahit na ayaw nila yung ginawa ng administrasyon, hindi rin nila masikmura na iboto. Kaya mamimili sila dun sa oposisyon, sa lado ng Duterte. Pag hindi nila magustuhan yung iba sa kanila, ayun, ginawa na, ito na. Kaya pumasok na ang Bambakino, pumasok na itong si Pangilinan. Pagdating naman doon sa itong mga iba naman. Pang-apat. Si Erwin Tulfo. Itong si Erwin. Mapapasin mo, itong si Erwin, dati number one yan, di ba? Kaya lang, dahil nga pumapanig siya sa administrasyon, bumagsak siya. Sa halip na number 1, napunta siya sa number 4. Malayo malayo, 5 milyon mahigit. Ang layo niya sa number 1. At ito ay sa kabila pa ng attorney, yung issue ng citizenship. Hindi pa yon. Hindi pa natin napag-uusapan yun kasi hindi pa naman nare-resolve yon. Hindi pa siya nakakasiguro na mauupo siya. Kasi pag ni-resolve yung citizenship niya, may problema siya. Anyway, kung mapapansin mo, pareho na nangyari nung tumakbo si Robin Padilla. Ang nangunguna sa survey noon ay yung kapatid ni Erwin, yung Grapi. Palaging number 1 yan. Si Robin, nandun lang sa mababa, number 11, 12, 8, papagsak. Kasi wala pa, menos. Pero nakita mo, nag-number 1 siya. At ang layo ng Grapi sa kanya ay mahigit 5 milyon. Ganon nangyari naman dito kay Erwin sa Bongo. Sila nagna-number 1 sa survey, pero bumagsak. Kasi nga, luminya siya ng anti-Duterte. Kaya naapektuhan siya, bumagsak siya. Ngayon, sino pa ba yung sumunod? Yun naman si Ping Lacson. At si... Yung pang-anim, Soto. yung pang-anim attorney, si Rodante Marcoleta, bago si Lacson. Si Rodante, ito muna ang dalawa. Si Ping Lacson at saka si Soto, kaya naman nanalo yan, gaya ng sinabi natin, meron na kasing mga name recall yan. Meron ng mga organisasyon yan. Meron ng mga pera yan. Kaya mahirap talagang matalo yan. Kahit na yung reputasyon nila, kaya ng Ping Lacson, medyo namamantya dahil nagsulong siya ng Senate building worth 22 billion na lumubo na sa 32 billion. Para sa akin, that's a badge of corruption. Bakit ka gagastos ng ganyan para lang makaupo ka doon bilang senador at magarang lugar, samantalang meron naman. Ito naman si Tito Soto, kahit na namantsahan din siya kasi merong interview sa kanya na parang nakawawa siya ni Carmina, ang isang angkor. Sabi niya, ba't ka tumatakbo? Ang tagal mo na sa Senado. Matanda ka na, nandiyan ka pa rin. Ay hindi, marami akong mga ibang proyekto, ganyan. Sabi sa kanya, matagal ka na nga dyan, ba't di mo ginawa noon yan? Pero kahit na ganung mga issue, habang yung mga iba, tumatalab yun, pero palagi pa rin may name recall, may organisasyon, may pondo. Kaya walang kalaban-laban talaga yung mga walang pangalan,
Kung merong nakakilala ka na, masama reputasyon mo, wala ka pang organisasyon. O, kaya lumabas sa mga yan. Ito naman si Marcoleta, nagulat din sila dahil pumasok kasi sa survey, malayo din siya. Eh ito, dapat magpasalamat siya, unang-una, dahil in-endorse siya ni Presidente Duterte. Ha? Puring-puri siya eh. In-endorse din siya ni Inday Sara. Pagkatapos, pumasok pa ang Iglesia ni Cristo. O kaya siya nanalo. Kasi kung matatanda mo, nung tumakbo yan ng nakaraan, umatras yan kasi wala siya. Hindi siya talaga lalabas. Pero ngayon, ang laki ng tulong na ginawa ng mga endorsement plus yung galit ng tao doon sa ginawa ng administrasyon na inarestong illegal at isinuko sa ICC. Yun ang malaking bagay na nakatulong sa kanya. Kaya nakapasok siya